Magandang araw mga kapalay! Andito po tayo ngayon sa ating napaka-exciting na palaro, ang Palaywakin ng Galing Trivia Challenge. Talagang dapat abangan nyo to pagkatapos ng ating mga lectures. Okay yan para ma-review nyo kung tama ang inyong mga natutunan. Dating gawi, ang madadaling tanong po ay may halagang 100 Sagana points habang ang may hirap na tanong ay 200 Sagana points. Meron din po tayong random super Sagana questions na may halagang 1,000 Sagana points. Pagkatapos ng 10 easy o madadaling tanong at 10 difficult o may hirap na tanong, ang may pinakamaraming Sagana points ay maaaring mag-redeem ng kanyang Sagana points sa Smart Padala, GCash o pwede rin namang load. Sa mga nakatutok po sa ibang Facebook pages maliban sa RCEP Extension Program, please be informed po na ang mga sagot lamang sa aming comment section dito sa RCEP Extension page ang aming ikukonsidera. Kung game na kayo, mas game na po kami. Handa na ba kayong umani ng karunungan? Thumbs up naman dyan! Ako po si Catherine Vital at oras na para sa Palaywakin ng Galing Trivia Challenge. Yun pala yun! 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 Magandang hapon muli mga kapalay at gaya nga ng naipangako ko, kasama ko muli ang ating Game Master. Siya po ay isang Science Research Specialist mula sa DA PhilRice. Magandang hapon, Kuya Frederick Saludes. Magandang hapon sa atin pong lahat, sa inyo Miss Cathy, dyan po sa inyong lugar at sa atin pong mga kababayan na nakatutok po ngayong hapon. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, gagawin namin ni Kuya Fred na mas exciting ang inyong merienda time. Gagawin nating productive, kumbaga. Dahil ito na nga po ang ating sunod na trivia challenge tungkol po sa nutrient management. At kung talagang game na kayong umani ng karunungan, thumbs up naman dyan. Ang dami na Kuya Fred na mga nagpapadala ng mga puso tsaka pa thumbs up dyan. Mukhang super ready na sila. Ayan, Kuya Fred, hindi ko na patatagalin pa dahil mukhang super ready na sila at excited na. Simulan na po natin ang ating Palaywakin ng Galing Trivia Challenge. Simulan po natin sa ating easy round. Ang pamagat po ng ating topic mo ngayon ay dapat nasa tiyempo, dapat tamang panahon. O ito po yung sa nutrient management. Kaya po, simulan na natin yung ating tanungan. Ito na po, makinig po tayong mabuti. Sa easy round, number 1, ano ang nagpupuno sa kakulangan ng sustansya sa lupa, tubig at hangin upang matustusan ang pangangailangan ng tanim o ng palay? Ayan. Ano nga ba yung ating dinadagdag sa ating lupa kapag nagsasaka? Yan. Simple lang po sa ating mga kababayang magsasakayan. Ayan. Mabilis lang din. Sobrang simple, Kuya Fred, ng tanong, nasagot na agad. Ano ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot po ay, ito po yung inilalagay po nating pataba, abono, o kaya po, tama rin po yung fertilizer. Ayan. Pero sabi nga ni Kuya Fred kanina, dapat nasa tiyempo at dapat nasa tamang panahon. Maya-maya tayo magbibigay, Kuya Fred, ng dagdag trivia kasi baka sagot sa mga susunod na tanong natin eh. Ayan. Okay, punta naman tayo sa question number 2. Ayan. Alam niyo po, every topic po, nag-feature tayo ng iba't ibang mga magsasaka natin na graduate ng RCEP FFS para naman nalalaman nyo yung kwento nila at kung paano nga ba nakatulong itong programang ito para sa kanilang pagsasaka. Kaya po ang ating second na tanong ay, sino ang itinampok na magsasaka noong May 5, noong Mayo 5 po na webisode? Siya po ay mula sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Sino po? Ano po ang pangalan ng ating featured farmer? Ayan. Bibigyan namin kayo ng clue. Letter I, tsaka letter C. Yan po yung initials ni nanay. Ayan.
Ano, mukhang nahihirapan ba ang ating mga kapalay na sagutin ang ating second question? Ayan. Wala pa rin nakakasagot ng tama sa ating second question. Ang kagandaan po, Kuya Fred, yung kay nanay, parte pala siya ng isang asosasyon. Kaya ang ginagawa niya, habang daw pag may meeting, talagang binabahagi niya yung mga natutunan niya sa kanyang mga kasama. Ayan. Ayan, napanood ko nga po dahil medyo may edad na rin po si nanay, aktibo pa rin siya sa mga ganyang aktibidad po sa kanilang co-op. Mm. Ayan, Kuya Fred, na ba? Meron na. Meron na nakasagot. Okay, ang tamang sagot po ay si Nanay Ignacia Cuevas. Ayan tip na yan para sa mga susunod na webisode, pati pangalan ng ating mga fini-feature na farmers ay inyo ding tandaan para makilala nyo rin ang ating mga magsasaka. Go ahead, Kuya Fred. Question number 3. Ayan, ito na po yung ikatlong tanong po natin. Sa paggamit ng abono o pataba, ano ang ibig sabihin ng right it o yung right EAT? Ito po ay tungkol sa pataba. Ito po ay pamimilian. Letter A, estimate, amount, transparency. Letter B, evaluation, assorted, temperature. Letter C, element, amount, timing. O letter D, wala sa nabanggit. Ayan. Ang maganda pala nito, Kuya Fred, ang dali lang tandaan, no? Right it lang yung kailangan mong tandaan. Tapos, na yon, maganda na yon na gabay para sa inyong pamamahala ng abono. Ayan, may nakasagot na. Kaya ang tamang sagot ay... Tamang sagot po ay letter C, element, amount, timing. So, yan po yung ating pamamahala ng pataba. Very briefly, Kuya Fred, ano ba yung nakapaloob sa E, A, tsaka T? Ito po yung tamang elemento o tamang sustansya na ilalagay po natin. Dapat alam po natin yan. At syempre, hindi naman po maganda na kulang o kaya labis yung ating ilalagay sa ating palay. At napakainam po na nasa tempo o timing yung paglalagay po natin ng pataba para po epesyente at maging economical yung ating paggamit ng mga pataba. Ayan, so tandaan nyo yan, EAT, element, amount, at timing. Okay, Amount, next. Timing. Ayan, question number 4 po. Ano ang ibig sabihin ng MOET o MOET? Ayan ano ang ibig sabihin ng MOET? A, Miracle 1 Establishing Technique. B, -1 Element Technique. C, Minor Omission Element Technique. O D, wala sa nabanggit. Ayan. Habang naghihintay tayo ng tamang sagot, Kuya Fred, ano ba itong MOET? At saan siya ginagamit? Yan po yung isa po sa paraan para malaman po natin yun pong kulang o sapat na sustansya po sa lupa po natin. Ayan. So, dahil nga sa nabanggit ni Kuya Fred, ang tama pong sagot dyan ay letter B, -1 element technique. Okay, next question na po tayo. Ayan, sa number 5 na po tayo. Ito po, identification. Patungkol pa rin naman po sa paglalagay ng pataba. Anong tawag sa technique
kung saan tinutukoy nito ang kakulangan ng sustansya ng lupa base sa itsura ng palay at nagrerekomenda ng dami ng sustansyang kailangan para sa minimithing dami ng ani. Mm-mm. Ayan na. So, apo. Kung talagang nakikinig kayo, giveaway na nga ito eh. Giveaway na to. Giveaway na tong question na to. Pero tignan natin kung may nakasagot na. Ayan. Meron nang nakasagot ng tama. Pero Kuya Fred, itong sagot natin, sige, ibigay mo muna yung sagot, tapos ikwento mo sa amin. Meron na palang app na gumagamit nito. Ayan. So, parang katulad po nung tanong sa number 4. Ang sagot po dyan ay -1 element technique. So, ito po yung simpleng paraan na kung saan kaya pong isagawa ng ating mga magsasaka yung kanilang pagsusuri ng lupa. Dahil magtatanim ka lang po ng mga palay doon po sa paso na kung saan nilagyan po ng fertilizer formulation na nandoon din po yung representasyon ng inyong lupa. So base po sa itsura ng palay, sasabihin niya kung ano ang kulang sa iyong lupa. At tulad po nabanggit ni Miss Cathy, ay meron na rin po itong MOET app. Nada-download po ito sa Google Play o sa Play Store. Pwede niyo pong i-download. Magagamit niyo po ito para doon sa mas epektibo po na pag-compute kung gaano ba kadami yung ilalagay po ninyo at pwede pong basihan kung ilan po yung magagastos po ninyo at yung magiging ani po ninyo. So, kailangan po muna na meron kayong MOET established bago po nyo magamit yung MOET app. Ayan. Very good news yan para sa ating mga kapalay dahil meron na kayong app. Yung cellphone nyo ay hindi lang pang hindi lang pang TikTok or panonood ng ating Palaywakin ng Galing webisodes. Pwede nyo rin pala ang gamitin para sa inyong pagsasaka mismo. So, i-download nyo lang po yan sa Google Play Store. Ayan. Next question, question number 6. Okay, ready na kayo? Sa paglalagay ng binutil na inorganic fertilizer, ilang porsyento ng kabuuang dami ng nitrogen o nitroheno ang unang inilalagay? A, 15%, B, 5%, C, 30%, o D, 20%. Ayan. 4 lang naman yung inyong mga pagpipilian. Gaano karami ba yan? Okay. Ang bilis. Nasagot na nila agad, Kuya Fred. Kaya nga po Ayan. Talagang nakikinig po sila sa mga lectures. Ang tamang sagot po ay letter C, 30%. Ayan. Okay. Next question. Ayan. So, next question po. Number 7. Ito po ay identification ulit. So, dapat tama ang element o pataba na ating gagamitin. Kung ang posporo ay para sa pag-uugat at pagsusuwi, at ang potasyo ay para sa malusog at matibay na palay at mabigat na butil, anong element ang kailangan para sa pagbulas? Ayan. Tama ba, Kuya Fred? 3 yan talaga silang basic, no? NPK. Ay, naku, nasabi ko na. Nasabi ko na pala, naku, mali. Pero hindi, meron nang nakaunang nakasagot. At anong ibig sabihin ng isa kong letrang nabanggit? Pero nasagot na. Ang tamang sagot ay N po or nitrogen o nitroheno. So yan po yung 3 pinakakailangan. Kaya po kung makikita ninyo sa sako ng pataba, meron po dyan nakalagay yung nutrient analysis niya, yung NPK. So parang sa complete, 14, 14, 14. So it stands for 14% nitrogen, 14% phosphorus, 14% potassium. Dahil yan po yung mga elementong
kailangan ng palay sa maraming amount. Ayan na. Ngayon naintindihan niyo na kung ano ibig sabihin ng triple 14. Baka yung iba, matagal nyo nang naririnig yung triple 14, hindi nyo alam na yung pala ay nangangahulugan ng porsyento ng tatlong elemento na talagang kailangan ng ating mga pananim. Ayan na. So nitroheno yung sagot sa katanong kanina. Susunod na katanungan. Ang mga test na gagamitin para sa saktong element, amount at timing ng pagpapataba. Ano yung mga pamamaraan o mga technique o even application ang pwede nyong gamitin para ma-check kung tama nga ba yung inyong nutrient management? A, LCC. Hindi ko muna i-define, kuya, kasi mamaya itatanong yan. B, MOET. C, RCM o Rice Crop Manager. At D, lahat ng nabanggit. Ayan A, B, C, D lang yan. Habang naghihintay tayo ng sagot nyo, Kuya Fred, ano nga ba ang Rice Crop Manager? Ayan. Ang Rice Crop Manager po ay isa pong computer-based na sistema kung saan pwede po kayong makakuha ng rekomendasyon ng inyong pataba, gagamitin na pataba, base po sa mga ginawa po ninyo at sitwasyon na inyong lupain. So may ilang mga katanungan po doon na sasagutin nyo lamang po at pagdating sa dulo, bibigyan po kayo ng rekomendasyon na ito po yung magiging basihan po ninyo ng paglalagay ng pataba kung kailan at gaano kadami. So simple na lamang po, meron na po tayong basihan ng paglalagay ng pataba. At ito naman po ay resulta ng masusing pag-aaral po ng DA ng PhilRice, maging ng ating katuwang po yung IRI. Ayan, yan yung nakakatuwa kasi kumbaga dati, ang tawag nga nila sa Tagalog is pachamba-chamba. Kumbaga, yun po ay inaral na at ginawa na pong precise ng ating mga siyentipiko para naman, imagine nyo yung panahon nyo na sinasayang or naaaksaya dahil lang sa pahula-hula, pati pa yung mga inputs nyo, sayang din. Pero kung ginagamit na po natin itong mga teknolohiyang ito, di malaking tulong po at ginhawa sa ating pagsasaka. Kaya po ang tamang sagot ay letter D. Lahat ng nabanggit, yung pong LCC, yung MOET, at yung Rice Crop Manager. Ayan. Question number 9. Ayan. So, andito na po tayo sa Super Sagana. So, pwede po kayong makakuha ng Super Sagana points. So, ang tanong po, ayan, makinig po mabuti. Ano ang ibig sabihin ng RSBSA? Ayan. So, letter A, Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Letter B, Regulated Sections for Biotic Systems and Associates. Letter C, Re-Enhancement and Systematic Bureau of Agripreneurs. O letter D, wala sa nabanggit. Andun kaya? Andun kaya ang tamang sagot? Ayan mag-ilang beses na rin po naming nabanggit itong kahalagahan ng RSBSA, lalo na po sa ilalim ng RCEP Extension Program or ng buong RCEP. Kuya Fred, ipaalala nga po natin sa ating mga kapalay kung gaano po kahalaga ang RSBSA. Ayan, so ang RSBSA po ay ito po yung magiging basihan po sa pagiging eligible ng isang magsasaka sa mga ayuda po ng DA, lalo na po sa RCEP. So yan po yung tinitingnan po nila. Yan po yung database ng ating mga magsasaka. Kaya kung hindi po kayo nakarehistro, ay magparehistro na dahil yung mga rehistrado po sa RSBSA, sila po yung priority sa mga ayuda ng RCEP at ng DA.
Halimbawa dyan yung yung mga binhi, yung mga certified at kalidad na mga binhi. Ngayon ay nangyayari na po yung pamimigay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tama po ba? Yes po, Miss Cathy. Kasalukuyan po ay puspusan yung ating pamimigay ng binhi. Kaya kung kayo po ay nais na kumuha, ay makipag-ugnayan po sa inyong City or Municipal Agriculture Office. Ayan. Dapat bawat kapalay, kilala nyo kasi kung sino yung MAU nyo, tsaka yung City Agriculture Officer. Ayan. Kuya Fred, ang tamang sagot ay? Ang tamang sagot po ay letter A, Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ayan. At ang panghuling tanong po sa ating easy round na tigwa 100 Sagana points ay ito. Ano ang ginagamit na pangsukat ng nitrohenong kailangan ng palay batay sa tingkad ng kulay ng dahon nito? Ano kaya yun? Ito siguro i-require namin full answer ha. Hindi pwede yung yung initial lang. Kasi kanina nabanggit na namin yan. Ano po ang tawag doon? Bibigyan namin kayo ng clue. Isa siyang hindi po ID. Ano siya? Isa siyang ruler. Yan, parang ruler na parang itatapat mo sa dahon para makita niyo po kung tama yung kulay. Ayan, may nakasagot na at ang tamang sagot po ay ang leaf color chart. Ano ba ibig sabihin ng mga makikita mo, Kuya Fred, dun sa leaf color chart? Yung sa bandang kaliwa at saka bandang kanan, saka yung mga numero na nakasulat doon, pati yung kulay. Ayun po, yung LCC chart po ay meron po siyang mga window kung saan meron pong iba't ibang degree ng berde. So may katapat din pong numero po yan na kung saan po itatapat po ninyo yung pinakamalusog na dahon ng palay doon sa LCC. Kung doon po sa 10 sample na dahon ay nandun po siya sa number 4 and number 5, karamihan po doon, ibig sabihin po ay sapat pa yung nitroheno sa palay po natin. Pero kung ang karamihan po doon po sa nakuha nyong sample na dahon ay bumagsak na sa number 3 or number 2, number 3 po doon sa lipat tanim, doon po, kailangan nyo na pong mag-apply ng patabang nitroheno. Ayan. So, meron talaga tayong magagamit na gabay para naman na malaman natin agad-agad. Instant yun. Iko-compare mo lang kung anong number na, anong level na nung kulay. Malalaman mo na agad kung anong kulang sa iyong pananim. O, ngayon, magtungo naman tayo sa ating difficult round kung saan po ang ating mga Sagana points ay may halagang 200. Ayan. Kuya Fred, take it away. Question number 1. Okay. So, difficult round. Question number 1 po. Ano ang tawag sa test kung saan tinatantya ang likas na dami ng sustansya sa lupa upang magabayan ang pagpapataba? Ayan. Ito po yung kinakandak doon po sa mismong palayan. Ayan. Gaano ba kadalas ginagawa itong sagot natin, Kuya Fred, sa ating palayan? Isang beses ba? From time to time? Kailan ba ito magandang isagawa? Ito po ay base po doon sa magiging basehan po natin ng pataba. Pwede po natin gawin every 2 years or every other season po. Dahil po kung na-correct na po natin yung kakulangan sa ating lupa, pwedeng yung ibang sustansya naman po ang magiging kulang. Ayan, may nakasagot na yata. Yan, may nakasagot na at ang tamang sagot po ay? Ang tamang sagot po ay Nutrient Omission Plot Test o yung NOPT. Ayan. Very good Very good talaga kayo Okay, number 2. Ayan. Anong sustansya ang tumutulong sa mabilis na paglago o paglaki ng palay?
Ano yun? Anong sustansya? Ito talaga paulit-ulit talaga naming ipapaalala sa inyo para hindi nyo nakakalimutan. Ayan. Meron tayong 3 basic o lahat naman ay nabanggit na. Pero ano yung kumbaga responsable sa mabilis na paglago o paglaki ng ating palay? Ayan. Ayan, gagaling po nila. Nasagot na kaagad. Ang bilis. Ayan. I-confirm lang natin kung tamang spelling, tama ang... Pwede rin namang first letter lang para mas mabilis kasi alam naman nating lahat kung ano yung tinutukoy. 3 letra lang naman yung inyong pagpipilian. Ayan, okay na. So ang tamang sagot po ay nitroheno o nitrogen. Question number 3, Kuya Fred, go ahead. Ayan. So, dapat nanood po kayo ng mga nakaraang episodes po natin. Ano? So, number 3 po, ang tanong, sa webisode po noong May 5, ilang taon nang nagsasaka ng palay si Nanay Ignacia Cuevas? Ayan, dapat po natandaan po nila yan. Ayan. Sige. Siguro pwede na naming tanggapin kung plus minus 5 years. Pwede na siguro yon. Kung sino man ang mauna, pwedeng plus or minus 5 years. So, ayan, clue na kasi alam nyo na siguro kung sinabi na ni nanay kung ilan na yung henerasyon ng mga magsasaka sa kanilang pamilya. Ayan, may nakasagot na. Ayan. Ang tamang sagot po ay? Ayan, ang tamang sagot po ay 45 years nang nagsasaka ng palay si Nanay Ignacia Cuevas. Wow. Matagal na ba yun, Kuya Fred, o may kilala kang mas matagal pang nagsasaka sa 45 years? Meron po tayong namimit po na mas matagal pa. Pero nung nagsasaka po si Nanay Cuevas ay wala pa yata ako sa sa mundong ibabaw. Pero ang magandang malaman doon kay Nanay Ignacia, no, Kuya Fred, is talagang naging kumbaga ay intergenerational, ay naipamana niya sa mga anak niya at pati yung sa kanyang mga pamangkin at mga apo. Kaya po maganda yung yung succession kumbaga na ipapamahagi niya rin yung kaalaman niya ng tradisyonal at ngayon may bago siyang mga alam. So maganda siyang kombinasyon kumbaga pagdating sa pagpapalay. Okay. Next question, question number 4. Anong sustansya naman ng palay ang nagpapahaba at pinalalalim ang mga ugat, tumutulong sa pagdami ng mga suwi, at sa maagang pamumulaklak at paghinog? Ano yung elemento na yon? Kaya rin sinasabi ng ating mga eksperto na dapat balanse, no, Kuya Fred? Kasi syempre, meron nga silang kanya-kanyang purpose. Paano kung kulang nito? Tama, Miss Cathy. At yung sustansya po na ito ay dapat mailagay during sa kanyang pagbulas o yung early stage para mas effective o mas mabulas yung ating tanim. Ayan, dahil alam nyo agad ang sagot, ang tamang sagot po ay phosphorus o posporo. Hindi yung hindi yung pang sindi. Phosphorus. Ayan. Question number 5. Apo. Ito po, question number 5. Ano ang tawag sa ICT-based platform na nagbibigay ng tiyak na rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala ng palay? Ayan. Kung nakinig kayo, kanina lang, mapipick up nyo kagad yung sagot sa ating question number 5. Ayan, nasagot na naman nila. Pero gaano na nga ba katagal itong ating ICT-based na platform na ito, Kuya Fred? Actually po, matagal na rin po itong dinidevelop. Ang nagsimula po ito ay Nutrient Crop Manager pa actually. And since na-evolve na po, na-update. So, ito na po siya ngayon. So, actually po, ito po ay may applications na rin na pwedeng
i-download. Ano yung mga applications na yan? Sige, sabihin mo muna yung tamang sagot, Kuya Fred. Tapos i-share mo sa amin yung mga applications na yan. Ayan. So, ang tamang sagot po, kung nakinig kayo kanina sa akin, ay ang Ricecraft Manager. Ayan. So, meron na rin pong RCM app na pwede na rin pong sagutan kahit wala pong internet. Tsaka na lang po ibabato kapag ka-internet na po yung inyong gamit. Ayan. Ayan. So, kung di po kayo pamilyar, ay magpa-assist po kayo doon po sa inyong mga ATs, yung ating mga extension worker po sa DA. Kailangan talaga kasing umagapay tayo sa requirements o sa takbo ng panahon. Lalo na ngayon, halos lahat talaga ay computerized na. At maganda rin naman dahil talaga nakakatulong. Mapabilis at ginagawa niyang mas efficient pa yung ating mga proseso. Okay, next question po. Anong sustansya ang tumutulong upang maging pare-pareho at sabay-sabay ang paglaki at paggulang ng palay? Ayan, tignan natin. Ayan, clue po, wala na po doon sa tatlong pamimilian. So wala ng NPK. Hindi na siya pasok sa NPK. Ito ba, Kuya Fred, itong elemento na to, optional ba to o talagang mahalaga na dapat meron siya pagdating sa sustansya ng ating palayan? Actually po, itong elemento po na ito ay dapat ay nandoon sa ating lupa. Dahil kung wala po ito, o kaya imbalance po, hindi po magiging epesyente yung paggamit ng ibang elemento. Katulad po, kung kulang sa nitrogen, hindi po gaanong, kulang sa ganitong sustansya o elemento, ang nitrogen po ay hindi po gaanong bumubulas o umeepekto. Ganun po siya kahalaga. Ayun. So ano yan, kumbaga parang chain reaction. Kung wala ito, hindi rin okay yung ibang elemento. At ang elemento pong ating hinahanap ay sulfur. Ayan. Next question, Kuya Fred. Ito na naman ay dapat nakikinig talaga kayo. Ayan. Okay. So, ang ating ikapitong tanong ay ito po ulit ang super sagana. So, makakuha po kayo ng super sagana points. Kung kayo po ay nanood noong nakaraang linggo, ay masasagot po nito. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan ang tungkol sa tamang pamamahala ng pataba. Ano po ang pamagat ng webisode po natin noon? Ayan. Nabanggit pa ni Kuya Fred kanina. Ayan. Clue. Yun po ang aming rekomendasyon sa inyo pagdating po sa pamamahala ng abono o ng fertilizer. Hindi pa tsamba-tsamba, hindi pa hula-hula, kundi dapat ganito. Ayan. Ayan, mukhang may nakakuha na ba? Parang hindi. Pwede bang tulungan natin sila, Kuya Fred? Natin. Sige. Okay. 2 words na lang yung ibibigay nyo kung hindi nyo mahulaan. Okay? Ito na lang. Fill in the blanks. Dapat nasa blank. Dapat tamang blank. Ayan Ayan. Mahuhulaan nyo na ba yan? Dapat nasa blank. Dapat tamang blank. Okay po. Kung nakinig po kayo kanina, bago yung question number 1, sa easy round, masasagot niyo na po ito ng buong buo. Yan. Wala pa rin, mukhang nahirapan sila. Parang madali na yung fill in the blanks na yon. Dapat nasa. Tsaka dapat tamang. Naku, sayang naman to. Super sagana points to, mga kapalay. 1,000. Selly, malapit na pero hindi pa rin. Sabi ni Sanray,
Dapat nasa lupa, dapat tamang panahon. O tama na yung pangalawa niya, mali nga lang yung una. Dapat nasa lupa. Dapat nga naman nasa lupa. Ano kaya yung Ayan, first? So malapit na po. Isang word na lang ang kulang. Ayan. Yung iba naman, ang sagot ay si Jolly Z, malapit ka na, pero kailangan ilagay niyo po sa isang sagot yung inyong sagot para ma-consider namin. Yung isa naman, sabi ni Maricar, dapat nasa tamang edad at tamang abono. Tama naman. Pero okay, dapat nasa, at saka dapat tamang. Binigay na namin yung tamang sagot sa pangalawa. Yung pangalawa po ay dapat tamang panahon. Yung una, dapat Ayan. Galit na si Jessa sa kanyang sagot. All caps. Ayan. Meron nang nakasagot. Kuya Fred, anong tamang sagot? Ayan. So ang tamang sagot po natin doon sa title po ng episode, dapat nasa tiyempo, dapat tamang panahon. Ayan. So, super sagana points pa naman. Ting, 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 ting. Nakakatuwa naman kayong mga kapalay. Pero tama rin naman yung mga sinasabi ng iba. Tama rin naman. Yun po kasi ang ating titulo dun sa ating webisode. Okay. Susunod na tanong po. Anong sustansya na pinalalaki at pinabibigat ang mga butil? Pinatitibay ang palay kontra peste, sakit, tagtuyot at paghapay, at pinabibilis pakinabangan ng palay ang mga sustansya. Ayan na. So, sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng mga tanong ngayong hapon, nalalaman talaga natin yung kanya-kanyang mga roles o responsibilidad nitong iba't ibang elemento na to. Ito, Kuya Fred, pag wala itong elemento na to, ano bang epekto sa halaman or ano itsura? Isa po kasi ito, ma'am, na element na isa po sa pinaka-importante. Dahil katuwang ito doon po sa paggawa ng pagkain. So, ito po yung, kumbaga po, energizer ng stomata para gumawa ng pagkain. Para masigurado po yung mabibigat na butil ng ating palay. At yung elemento po na ito, pinatitibay po niya yung katawan ng palay laban sa mga sakit at peste. So, napakahalaga nung elemento na ito. At ang elementong ito ay letter K, potassium. Pwede pong sabihin K, potassium o potasyo. Okay, question number 9, Kuya Fred. Ayan. Question number 9 na po. Anong sustansya ang kulang kung may maalikabok na kayumangging batik sa dulo ng mga dahon at bansot na halaman na lumilitaw 2 hanggang 4 na linggo pagkatanim? So, binigay na po yung sintomas ng kakulangan nito. Ayan. Ano kayang elemento ito? Ayan. Ito rin po yung sustansya na karaniwang kulang doon po sa laging babad sa tubig o yung waterlogged areas. Ayan. Kaya Meron ng bansot yung ating tanim. Meron nang nakasagot, Kuya Fred. Ang tamang sagot po ay? Ang tamang sagot po ay ang sustansya o elementong zinc. Ayan. Ayan, napakahalaga rin po yan na elemento sa ating lupa para sa ating palay. Oo nga. Alam mo itong zinc na to, di ba ngayon importante rin yan sa mga tao. Ngayong panahon nitong pandemya, sinasabi nila na tayo mismong mga tao ay kailangan din ng elementong ito. Okay. At para sa ating panghuling katanungan, Kuya Fred, do the honors. Ito na po ang huling pagkakataon nyo para kumbaga umabante sa ating scoreboard. Go ahead, Kuya Fred. Question number 10. Ayan. So doon po sa
picture na ating ipapakita. Ano po ang tamang pangalan ng mga sumusunod na elemento? So, ang pamimilian po natin ay A, nihonium, palladium, polonium, selenium, zirconium. O letter B, nitrogen, potassium, kryptonite, sodium, cadmium. O letter C, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, zinc. Ayan. Ayan. Nakita niyo po ba yung picture? Ayan. Mabilis ata yung pagka-flash. Pero in short, ano po ang ibig sabihin ng mga elementong ito? N, P, K, S, at Z, N. Natawa naman ako doon sa nihonium. Ano kaya yung nihonium? Ayan. Baka marunong mag-nihongo ito po yung... pala, Miss. Apo. Yung pong picture po na yan, kaya minus N, minus P, minus K, minus S o minus zinc, yan po yung ating tinatawag na MOET setup. Mm-hmm. No, minus one element. Kaya ibig sabihin po, doon po sa paso na may nakatatak na minus N, yung pong fertilizer formulation ay wala pong nitrogen. So, ang lupa mo ang magbibigay ng nitrogen. Same din po doon sa minus P. Doon sa formulation po na inilagay ay wala pong phosphorus na pataba. So, ang lupa po ang magsusupply noon. Ibig sabihin, kung maganda yung palay mo, yung halaman mo doon sa paso, sapat po yung sustansya. Kaya po, tinawag na minus one element technique. Ayan. At para sa kaalaman ng lahat, ang tamang sagot ay... Sige, ako magsasabi, Kuya Fred, ng mga letters. Sabihin mo kung ano yung ibig sabihin. N. Nitrogen. P. Phosphorus. K. Potassium. S. Sulfur. At ZN. Ito po yung zinc. Ayan. So yan, yung 5 elemento na yan ng napakahalaga lalo na po sa ating pagpapalayan. At pagkatapos ng 2 rounds at 20 tanong, ang ating pong bibigyan ng sagana points ngayong hapon ay si... Hindi ko alam kung maniniwala ka, Kuya Fred, at ating mga kapalay. Ang ating pong winner ngayon ay walang iba kundi si Mark Francis Lata ulit. Siya po ay nagkamit ng 1,900 sagana points. Congratulations ulit, Mark! At sa inyong pong mga kapalay nating iba dyan na hindi po masyado pang lumapit, ang ating second place po ay si Jessa na mayroong 1,000 sagana points. Third place naman po ay si Mika, 800 sagana points. Ito, i-challenge ko kayo. Kaya nyo bang i-unseat si Mark sa ating trivia challenge? Ha? Sa susunod na trivia challenge natin, meron pa po tayong 2 na trivia challenge sa susunod. Sana po ay sumali kayo ulit at magkakaroon din po kayo ng pagkakataon na mag-uwi ng sagana points. Kuya Fred, panghuling mensahe po sa ating mga kapalay. Ayan. So sa ating mga kababayan na patuloy po na naghangad po ng kaalaman sa pagpapalay, ay palagi po tayong tumutok dito po sa mga programa po ng RCEP, lalo po dito po sa RCEP Extension. Araw-araw po tayong nagpo-post ng mga kaalaman o mga webisodes sa ating pong mga magsasaka. At kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa pagpapalay, ay huwag po kayong mag-atubili na magtanong po sa amin dito sa PhilRice 0917-111-7423. O kaya po, tungkol po sa RCEP, sa mga training, pwede po niyong
i-contact po ang DA-ATI o kaya po ang TESDA. At sana po tayo po ay laging mag-ingat sa araw-araw po na ating gagawin. Lagi po tayong sumunod po sa mga protocols para makaiwas po tayo sa COVID-19. Ayan mga kapalay, palakpakan po natin. Thumbs up, tsaka papuso naman dyan para sa ating Science Research Specialist mula sa DA PhilRice, Ginoong Frederick Saludes. Maraming salamat Kuya Fred. At kayong ating mga kapalay, huwag po kayong aalis, magbabalik pa po ang Palaywakin ng Galing. Yun pala yun. Maraming libreng training sa pagpapalayan ng tumaas ang ani at kita. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan sa DA Agricultural Training Institute at TESDA. Call or text 0920-946-2474. Alam kong hinihintay nyo na ito. Narito na po ang ating tanong at manalo sa ating Palaisipan Question of the Week. Gaano kalayo ang distansya kalatundos ng palay? A. 40 by 40 na sentimetro. B. 30 by 30 na sentimetro. C. 20 by 20 na sentimetro. Ang tamang sagot, 20 by 20 na sentimetro. Ako si Perlita Perlihiron from Calapan, Oriental, Mindoro. Kinakailangan ang sukat ay 20 by 20. Palaywakin ang galing, yun pala yun. Po, si Amor Mia Maka, nakatira sa Corocdus, Kawinan, Mabini, Bohol. Ang aking pong sagot ay letter C, 20 by 20 cm. Palaywakin ang galing, yun pala yun. Po, si Churinda Timarikit from Yanit Laring Misamis Occidental. Ang sagot po ay letter C. Palaywakin ang galing, yun pala yun. Congratulations po sa nanalo at ito naman ang ating Palaisipan Question of the Week. Tama o mali? Kung mas maraming binhi ang tinanim, mas marami ang aanihin. Dahil marami sa inyo ang interesado kung paano maka-avail ng mga benepisyo ng RCEP, narito naman muli ang ating featured vloggers, Pinoy Palaboy mula sa South Cotabato, na inalam kung paano nga ba magparehistro sa RSBSA. Panoorin natin to. Ngayong linggo sa Pinoy Palaboy. Hindi pa ba alam ko na may libreng similya mula sa RCEP? Hindi ko rin alam sir. Oo nga. Uy, may libreng similya ko eh. Di ba pre? Meron yun. Paano makakaan ng libreng bini? Ay, madali lang, Kuya Jenny. Kailangan mo lang magpa-register sa RSBSA, tapos pupunta lang tayo sa Municipal Agriculture or Department of Agriculture sa municipality natin. Sir, kasama po namin si Sir Ginny at naka-fill up ng registration para sa RSBSA. Yes. Pwede ba naming malaman talaga sir kung ano talaga yung mga benepisyo na matatanggap ng ating farmer kung registered na siya sa RSBSA? So, kaya tapos ka na naman nagpa-register ng RSBSA, alam mo kailangan talaga yon. Alam mo kung ano ang mga benepisyo, no, ang makuha natin kung halimbawa register na tayo sa RSBSA. So, una, makakuha kita or ikaw or ang farmer natin farm inputs like seeds of palay, corn, vegetable seeds, high value crops, planting materials and fertilizers, no? Next, farm machineries, no? Under sa farm mechanization program like hand tractor, thresher, knapsack sprayer, pump engine set. Number 3, pwede kita mag-access sa credit and loan facilities sa PLIA, no? At saka sa Sure Aid programs ng Department of Agriculture. Then last, second to the last is training and seminars in agricultural and fishery production like post-harvest facilities, no? Kag and marketing. Then lastly, pwede kita mag-pre-coverage ikaw kung member ka sa RSBSA under sa crop insurance. Mga idol, abangan ang kabuuan ng video na ito sa aming Facebook page at YouTube channel. Paalam!
May inspiring na kwentong magsasaka ka ba na nais i-share? Sali na sa Yun Pala Yun Vlog Challenge, isang vlogging competition para ibida ang mga magigiting nating kapalay na di nagpadaig sa mga hamon ng panahon. Sila ang mga lodi natin sa bukid na patuloy ang pagpapalawak ng kanilang galing. Paano sumali? I-follow ang social media accounts ng RCEF Extension Program. Mag-fill out ng online application form. Mag-shoot. Mag-edit. Isabit ang entry at hintayin na may upload ito sa official YouTube account ng RCEF Extension Program. I-share ang link sa inyong social media account para sa tsansang manalo ng Kapalay Choice Award at mag-uwi ng 10,000 pesos, 5,000 para sa iyo at 5,000 rin para sa featured na magsasaka sa iyong vlog. Ang grand winner ng Yun Pala Yun Vlog Challenge ay tatanggap ng 50,000 pesos, 25,000 para sa iyo at 25,000 para sa ating certified kapalay na nakaantig sa puso nating lahat. Deadline of submission of entries is on May 30, 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na sa Yun Pala Yun Vlog Challenge. Nanalo ka na, nakatulong ka pa. Nakaka-good vibes naman mga kapalay kapag nalalaman namin na kayo ay nag-enjoy sa ating programa. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po kayong mag-atubiling magsabi sa pamamagitan ng pag-comment o pagpapadala ng mensahe. Di ba? PM is key. Kaya mga kapalay, tandaan, lamang ang may alam. Magkita-kita tayo susunod na Miyerkules alas 3 ng hapon para palaywakin ang galing. Yun pala yun.